Nagising ako sa malalakas na sigawan sa labas. Nagkakagulo ang mga tao. Ramdam ko ang mga yabag ng mga taong nagsisitakbuhan. Ano nga ba ang nangyayari? At bakit parang may giyera sa labas? Nagbangon ako at naglapat ng tuwalya sa aking dibdib. Di ko nakuhang magsuot pa ng bra. Nagmamadali akong bumaba. Patungo na sana ako sa may pinto nang makadinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril. Napadapa ako at tinakpan ng dalawa kong kamay ang aking ulo. Nakiramdam. Patuloy ang sigawan at takbuhan sa labas. Gumapang ako patungo sa kusina at umabot ng isang may kalakihang kutsilyo sa isang drawer. Kung ano't ano man ay may panlaban ako. Pero ano nga ba ang panlaban ng kutsilyong hawak ko kung baril na ang nakatutok sa akin? Nagkubli ako sa cabinet na nagsisilbing harang sa sala at sa dining area ng aking tahanan. Patuloy akong nakiramdam. Nagmasid sa paligid na naaaninag ko sa may bintana. May dalawang anino ng lalaki ang nakatayo sa harapan ng aking bintana. Waring nagtatalo ang dalawa. Di ko naman maintindihan ang kanilang pinagtatalunan. Napakalalakas ng mga sigawan. Hanggang sa sunod-sunod na putok ng baril na naman ang aking nadinig. Kasunod ang pagbagsak ng katawan ng dalawang lalaki. Tumelansik pa ang mga dugo ng mga ito sa aking bintana. Nanginginig ako sa takot. Gumapang akong muli at pumailalim sa ilalim ng dining table. Iniharang ang mga silya sa aking katawan. Ano nga bang nangyayari? May gera ba? May sumugod bang mga terorista sa aming lugar? Naalala ko ang cellphone ko. Naka-charge iyon sa itaas ng aking silid. Sabado ngayon at walang pasok sa opisina ang aking pinapasukan. Kaya halos madaling araw na nang ma-charge ko ang cellphone ko. Kagabi lamang ay normal ang lahat. Nagmarathon pa nga ako ng sinusubaybayan kong K-drama sa Netflix. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang biglang pabagsak na bukas ang pinto. Inilawa noon ang 4 na lalaking pawang naka-uniforme na pangsundalo. Sa likod nila ay may isang babae. Parang pamilyar sa akin ang itsura nito. Yun nga lamang ay hindi ko matandaan ang pangalan niya o kung sino man siya sa buhay ko. Micaela, anak, tawag nito sa akin. Kasunod nito ang paghatak sa mga paa ko ng dalawang lalaki. Pilit akong nagpupumiglas pero sadyang napakalakas nila. Bitiwan niyo ako. Anong kailangan ninyo sa akin? Halos kalad ka rin ako ng dalawang lalaki. Iniharap nila ako sa babaeng kanina lamang ay tumatawag sa akin. Micaela. Sabay haplos ng kamay nito sa aking pisngi. Hindi ko po kayo kilala. Patay na po ang mga magulang ko. At iyon ang katotohanan. Patay na sila mama at papa. Pinatay sila. At hanggang ngayon ay hindi ko pa sila nabibigyan ng katarungan. Isa na akong ulilang lubos. Wala ako ni isa mang kamag-anak na kakilala. Wala din naman akong kapatid. Tapos ngayon, ay nasa harapan ko ang babaeng ito na tinatawag akong anak. Sino ba talaga siya? Maiintindihan mo din ang lahat sa tamang panahon. Tumalikod ito sa akin at muling nagsalita. Dalhin ninyo siya. Utos nito sa mga sundalong nakahawak sa mga braso ko at sa dalawang nakatayo sa likuran ko. Hindi niyo ako maaring dalhin. Labag sa batas ang ginagawa ninyo. Wala akong kasalanan.
Nagpupumiglas na naman ako sa pagkakahawak ng dalawang lalaki. Pero ang lakas ko ay baliwala sa lakas ng mga lalaking nakahawak sa aking mga bisig. Kami ang batas. Muling baling sa akin ng babae na may ngiti sa mga labi, ngunit mapanuya. Di ko maintindihan ang sinasabi niya. Mas hinigpitan ng dalawang lalaki ang pagkakahawak sa akin. Wala na akong kawala. Wala na akong pag-asang tumakas. Inilabas nila ako ng aking tahanan. Labis ang takot na aking nararamdaman. Ano ba ang gagawin sa akin ng mga ito? Saan ba nila ako dadalhin? Pero ang takot na aking nararamdaman ay napalitan ng mas matindi pang takot. Takot sa dami ng mga katawang nagkalat sa kalsada. Mga katawang wala ng buhay. Nagkalat din ang dugo sa paligid. Animoy isang batis ng dugo ang aming madaraanan. Diretso lang ang tingin. Bulong sa akin ang sundalong nasa aking kanan. Napasigaw ako nang makita ang ilang mga taong papatakbong palapit sa amin. Galit na galit ang kanilang mga itsura. Kitang-kita ko din ang sugat sa kanilang mga mukha at ang ilan ay may mga sugat pa sa kanilang mga katawan. Nangingibasib sila at umuuhoy na parang mga malalaking aso. Tanaw ko ang mga tumutulong laway sa kanilang mga labi at ang kanilang mga mata. Waring pinawian na ito ng buhay. Agad na nagpaputok ng baril ang sundalong nasa aking kaliwa, ngunit sinunggaban siya ng dalawang nilalang na iyon. Tumumba siya sa kalsada. Patuloy niyang pinapuputokan ng baril ang mga nilalang, ngunit daig ng dalawa ang lakas ng sundalo. Nakakarindi ang sigaw na aking nadidinig sa lalaking kanilang nilalapa. Micaela! Sabay hagis ng baril sa akin ng sundalong kanina lamang ay bumulong sa akin. Agad kong nasalaw ang baril at kinasa ito. Umikot pa ako at iniwasan ng isang halimaw na pasugod sa akin. Pagharap ko ay muli itong pasugod sa akin. At isang putok ng baril ang pumailan lang. Putok na galing sa baril na hawak ko. Tinamaan ko ang halimaw sa pagitan ng kanyang mga mata. Manghang-mangha ako sa nagawa ko. Ito ang unang beses na nakahawak ako ng baril. Hindi ko alam kung paano ko nagawang asintahin ang ulo ng halimaw na iyon. Sa aking likuran ay sunod-sunod din na putok ng baril ang aking nadinig. Ang sundalo sa aking kanan. Pinapuputukan niya ang mga halimaw na sunod-sunod na palapit sa kanya. Agad akong tumalima at pumwesto sa likuran niya. Hindi ko maintindihan, pero lahat ng patamaan ko ay aking naaasinta. Inikutan namin ang mga nilalang na pasugod. Parang nasa isang action movie lang kami, at kaming dalawa ang bida. Malapit na akong maubusan ng bala. Sigaw sa akin ng sundalo sa pagitan ng mga pagpapaputok namin. Kailangang makalapit tayo sa helicopter na yon. Napasulyap ako sa tinuro niya. Nandoon nga ang helicopter. Nakatanaw sa amin ang babaeng kanina lamang ay kausap namin. May 3 ring sundalong nakabantay dito. Tansya ko ay gusto niyang tulungan kami, ngunit hindi nito magawa dahil pinipigilan ito ng mga sundalo. Paghagis ko nito, tumakbo kang patungo sa helicopter. Paano ka? Tanong ko sa lalaki. Susunod ako, pero ang kaligtasan mo ang mas importante. Hindi. Kailangan samahan mo ko. Kailangan nating makaligtas. Matalim ang titig ko sa lalaki.
Hindi ko matatanggap na makaligtas ako at iiwanan ko siya. Tumango lang ang lalaki sa akin. Humarap kami sa mga nilalang na papatakbong palapit sa amin. Pinaulanan namin sila ng natitirang bala sa aming mga baril. Ubos na! Sumenyas ito sa akin. Tinanggal nito ang pin sa bombang hawak. Mataman siyang tumingin sa akin sabay hagis ng bomba sa mga nilalang na iyon. Takbo, Micaela! Takbo! Hindi ko alam pero magkahawak kami ng kamay nang takbuhin namin ng helicopter. Pumesto naman ang 2 sundalong nakabantay sa babae at pinutukan ang ibang mga halimaw na nakaligtas sa bombang aming pinasabog. Micaela, anak! Takbo! Takbo! Naabot namin ang helicopter ngunit hindi nakaligtas ang 2 sundalong tumulong sa amin. Sinunggaban sila ng mga halimaw at tuluyang nilapan ng mga ito. Hindi! Hindi! Ang sigaw ko habang patuloy sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Tama na, Micaela. Alos sa akin ang babae. Anong tama na? Bakit nangyayari ang mga ito? At ano ang mga nilalang na sumasalakay at kumakain sa mga tao? Magpaliwanag ka. Alam ninyo kung anong nangyayari. Sunod-sunod kong sigaw sa babaeng nakaupo sa aking harapan. Ngunit bago pa man makapagsalita ito, ay may kung anong bagay akong naramdamang tumusok sa aking kaliwang braso. Isang heringgilya. Magpahinga ka muna, Micaela. Magpahinga ka muna, aking anak. At doon tuluyang nagdilim ang aking paningin. Tuluyang pumikit ang aking mga mata. Micaela. Naalimpungatan ako. May tumatawag sa aking pangalan. Micaela. Iminulat ko ang aking mga mata. Nagpalinga-linga sa aking paligid. Inakala ko na isa lamang panaginip ang mga nangyari kanina. Ngunit mali ako. Nakahiga ako ngayon sa isang silid na animoy isang laboratorio. Bumangon ako. May bahagyang kirot akong naramdaman sa aking sentido. Di ko masyado nang ininda iyon. Mas nanaig sa akin ang pagnanasang malaman ko kung ano ang tunay na mga nangyayari. Ano nga ba ang mga waring halimaw na nasa gupa namin kanina? Sino ang babaeng tumatawag sa akin ng anak? At nasaan na nga ba ako ngayon? Itinapi ko ang bathrobe na nakaalampay sa isang silya malapit sa aking kinahigaan. Naglakad ako at lumabas ng silid na iyon. May mahabang pasilyo akong nabungaran. May ilang mga kwarto. Kailangan makita ko ang babaeng tumatawag sa akin ng anak. Alam ko kasing sa kanya ko lang malalaman ang buong katotohanan. Tinted ang mga bintana sa mga silid na aking nadaraanan. Pero parang may tinatago sila sa loob ng mga silid. Parang may lihim na hindi nila naising pang mabunyag. Ngunit sa bawat pintong aking madaanan, ay waring may mga impit na ungol akong nadidinig. Mga ungol na parang pigil na pigil. Hindi katulad kanina. Sa aming mga nasa gupa, mga galit na galit. Nangangalit maging ang kanilang mga ngipin. At ang paglapan nila sa mga tao, parang labis ang gutom na kanilang nadarama. Natuon ang pansin ko sa mga yabag na aking nadidinig. Mga yabag na patakbong palapit sa akin. Agad kong hinablot ang isang silyang kahoy na nasa hallway at inihampas iyon sa simento. Kinuha ko ang 2 bahagi at inihanda ang aking sariling lumaban.
Mga lalaki at babaeng nakauniforme ang papatakbong palapit sa akin. Inakala kong huhulihin nila ako, susunggaban, ngunit nilagpasan lang nila ako. Nagtungo sila sa isang silid sa bandang kanan ng pasilyo na ito. Hawak pa din ang dalawang may kalakihang piraso ng kahoy ay sinundan ko sila. Tulad ng inaasahan ko ay tinted din ang bintana sa pintuan ng silid. Wala akong makita. Ngunit dinig na dinig ko ang palahaw ng waring dalawang halimaw. Hinawakan ko ang seradura at pinihit iyon. Bukas naman. Dahan-dahan akong pumasok. Di ko inaasahan na sa pagbukas ko ay isang napakalaking laboratorio ang aking makikita. Mga 4 o 5 laki ng silid na aking pinanggalingan. Nagkakagulo ang mga sundalo. May mga liwanag ng ilaw at tunog ng kuryente akong nadidinig. Galing pala sa naglalakihang stand gun ang liwanag at tunog na iyon. Lumakad ako sa gitna ng mga unipormadong mga sundalo. May mga babae at lalaki din akong nakitang nakaputi. Mga doktor ba sila? Scientifico? Hindi ako makatiyak. Habang pinatatamaan ng stun gun ay dinig na dinig ko ang palahaw ng mga halimaw. Nakakabingi ang kanilang mga iyak. Ramdam ko ang kanilang paghihirap. Ano ba ang nangyayari? Ano ba ang mga halimaw na ito? At sino sila nung sila ay nabubuhay pa bilang mga tao? Di ko inaasahan ang aking makikita. Di ko na malaya na tuluyang tumulo ang luhang kanina pa namumuo sa aking mga mata. Ang dalawang halimaw na kanina pa nila pinahihirapan ay ang aking mga magulang. Abangan ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli, paalam.